Ikapitong wika, nang mag-ikalabing-dalawa ng tanghali, nagdilim sa buong lupain hanggang sa ikatlo ng hapon. Nawala ng liwanag ng araw at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, "Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu." At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Ang ikapitong wika, "Ama, sa mga kamay mo ay ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Father, into thy hands I commend my spirit." Sino po ba dito sa inyo ang nagtiwala na ng lubos? Sino ang makapagsabing nagtiwala na ng lubos? Sino po ba dito sa inyo ang makapagsasabing meron kayong pinagkatiwalaang tao na kulang na lang ay ibigay nyo ang buhay nyo? Meron po ba dito, sino po sa inyo ang makapagsasabing dumating sa punto ng buhay na ipinagkatiwala na lang talaga sa taas, hindi natin alam kung anong mangyayari, pero dumating kayo sa ganung punto na, Lord, ikaw nang bahala. Tayo po lahat, naranasan po natin yan sa maliit o sa malaki na bagay. I have to complain. Kagabi po, lumabas kami ng pamilya, kumain kami sa UP Town Center. Sino po ba sa inyong naka-experience na maging hungry? Hungry plus angry. Sino po ba dito naging hungry na? Hungry plus angry. Halos lahat, di ba? Kasi ang tagal ng ang tagal dinala sa lamesa po namin yung in-order namin kagabi. Halos 1 oras kami nag-antay ng pagkain, So, nag-order kami. Noong una, hindi po namin pinapansin pa kasi nagpupwentuhan, nagsiselfone si Mama, si Ate May, parang nag-enjoy pa yung lahat. Pero nung nagkukwento kami tungkol sa mga business plan, pero nung tumagal-tagal na, nararamdaman na namin, parang nalilipasan na kami ng gutom. Parang kumukulo na yung tiyan. Nagiging hungry na kami. Diba? Parang sa mga ganong pagkakataon, alam mong nainip ka na, nawawalan ka na ng pasensya, at napapagod ka na sa pag-aantay. Pero kung hindi ka naman nag-antay, kung hindi ka nagtiyaga, hindi mo rin makakain yung pagkain. Kasi pwedeng umalis na lang kami, nag-walk out kami, di ba? Pero sobrang gutom na namin panindigan na lang natin kung pag-aantay natin. At dun sa pag-aantay, dahil sa pagtsatsaga at sa pagtitiwala na nung sinabi nila sa amin, "Mom, piniprepare na po ng kitchen," nagtiwala na lang talaga kami. Nawala po yung mic. Hungry na rin ang mic. Hungry na yung wireless natin. Wala ng battery. Hello? Yeah. Ay, hungry. Di ba? Nagtiwala ka na lang sa sinabi ng mga crew sa kitchen at crew at staff na parating na po yung pagkain yung hinahanda nila po. Sorry po, ang dami pong in-order, nagkasabay-sabay. So nanalig ka na lang, nadadating din yung pagkain nyo at maiibsan din yung gutom. So, imagine niyo na lang sa process ng gutom, may iba sa amin, wala nang pakialam, may iba naman naggalit na. Actually, maraming galit na, mainit na ulo, cancel na lang. Ayan, si Daddy, si Joe, siya, sabi niya, huwag na kayong magalit, kagagaling lang natin. Sabi naman ng kapatid ko, bakit yung tagal na sabi ko kasi Holy Week, baka onti lang yung tao. Pero si Mama, mainit na yung ulo, gano'n na yung mata. Parang takot nang lumapit sa amin yung mga kitchen crew. So, dumadating tayo sa punto na nawawalan tayo ng pasensya, naiinip tayo, napapagod tayo, nawawalan ng pag-asa, pero magtiis ka lang ng onti, magtiyaga lang ng onti, dadating din siya. Maiba naman tayo ng usapan. Sino naman dito ang mga magulang na
maraming ipinagkatiwala sa Diyos para sa mga anak niya. Ang dami po, no? Halos, Pagkakaanak pala. wala palang anak, ano? Ang laki ng shift, no? Parang galing sa hungry, mapupunta tayo sa mga nanay. Dahil nabanggit ko po si mama na mainit ang ulo. Pero, isa din po sa pinakamagandang ehemplo na nakita ko habang lumalaki ay yung pagtitiwala ng nanay ko sa Panginoon. So, maibahagi ko po, hindi alam ng kapatid ko na i-share ko yung love life niya. So, yung younger sister ko po, si Mafe, nung kabataan niya po, sobra pong na-in love. Sobrang na-in love. As in, alam mo yung sa kabayo po, yung tapahoho po ba yung ano? Yan, nakatapahoho siya na talagang nakikita niya lang yung kanyang naging jowa noon, ano? Tapos naka-helmet. Kahit anong untog, kahit anong negative na mga red flags, walang nakikitang masama, walang bahid ng kasamaan ng kanyang jowa. Talagang grabe ang pagtitiwala niya, grabe ang pagmamahal niya, grabe ang paniniwala niya, no? And of course, meron naman din kabutihan yung kanyang karelasyon noon. Pero, ang dami na namin sinasabi sa kanya, lalo na si Kuya, ang dami nang sinasabi na magising ka sa katotohanan. Ito ba yung gusto mong future? Ito ba yung gusto mong kalakihan ng iyong anak na ehemplo o role model? No? At ang mama nun, hindi namin alam, later on niya na lang sinabi, every night, pinipray over niya si Mafe. Hindi niya tinigilan ipagdasal. Gabi-gabi kung hindi man sila magkasama, palaging binabanggit niya, binubulong niya, ipinagsusumamo niya sa Panginoon na iligtas mo ang anak ko. At hindi siya tumigil sa pagdadasal hanggang dumating sa punto na muntikan niyang tagain ang jowa ni Mafe. Pero alam naman namin na sinasabi niya lang, hindi niya rin naman kakayanin. Pero mukhang kaya niya eh. Kasi sa experience ng nanay ko ng mga bata-bata siya at katapangan niya, talagang may mga hinahabol siya ng taga. Pero hindi niya tinigilan eh. Hindi siya nawala ng pasensya, hindi siya nainip. Siguro nainip din siya, napagod din sa kakadasal, napagod din sa kakabatok, napagod din sa kakagising na, tama na, tigilan mo na to. Hindi ito ang gusto kong maging kinabukasan mo. Hindi dahil sa nakikialam ako bilang nanay, pero dahil nakikita namin na hindi na maganda ang epekto sa'yo nito. Halos siguro mawalan na din siya ng pag-asa, pero dahil siguro sa pagpupursige, sa pagtsatsaga ng panalangin at sa pagmamahal na alam natin na ang magulang ay ibinibigay sa anak, hindi siya sumuko. And ultimately, sinagot ng Panginoon ang dalangin niya. Pero siguro, at masasabi ko po sa inyo, sa panahong yon, ang nanay ko lang ang nagdadasal para kay Mafe. Kasi si Mafe, in love na in love. Walang makakapigil sa kanilang dalawa. Pero ang nanay, pag nagdasal talaga ang nanay, napaka-makapangyarihan. At iniisip ko, kung tumigil ng pagdadasal si Mama, siguro hindi makahanap ng kapatid ko ang isang lalaking magmamahal sa kanya. Kaya salamat, Noel, kasi talagang mahal na mahal po ni Noel yung kapatid ko. Yung kapatid ko, maikli ang pasensya, madalas, aburido, pero napaka-pasensyoso po ni Noel. At yung kapatid ko po, hindi po pwedeng maghugas ng pinggan, hindi pwedeng maglaba, kasi po social siya. Hindi, dahil po, meron siyang allergies din po sa mga harsh chemicals. So, madali pong masunog, mag-allergy yung kamay niya. Kaya, nung pinakasalan ni Noel, si Mafe, alam niya, nakasama dun sa magiging responsibilidad niya, ang pagiging husband. Pero ang pinakahina
hinahangaan ko po sa napangasawa ng kapatid ko, sa brother-in-law ko, ay minahal niya at pinanindigan niya ang pagiging ama sa anak ni Mafi, sa anak nila, kay Ferdy. Yan po ang lubos na hinahangaan ko. Nung una kaming hindi naman pala una, pero nung nagkausap kami ng heart-to-heart ni Noel, sabi ko sa kanya, kapag hiningi mo ang kamay ng kapatid ko, hindi lang ang kapatid ko ang kailangan mong mahalin, ang kailangan mong panindigan, ang magiging responsibilidad at parte ng buhay mo. Kung hindi, pati na rin si Ferdy. At ngayon, wala akong masabi dahil alam kong sobrang mahal na mahal ni Noel si Ferdy. To the point na, silang dalawa ni Third, magka-holding hands, yung nanay iiwan sa likod. The best friend talaga silang mag-ama. Kaya, thank you Noel, I honor you for loving my sister and of course, Third. And, of course, si Mama, thank you dahil hindi ka tumigil. Wait lang po, may tumatawag. May tumawag. Ayan, sabi ko, baka yung jowa mo yan dati. Kailangan niya, pinag-uusapan natin siya. Nakalive po ba? Hindi po. Pero alam naman po natin, di ba minsan bulag talaga tayo sa pag-ibig. Pero ang punto ko lang naman po ay hindi para isplok ang love life ng kapatid ko. Kung hindi, para sabihin na napakamakapangyarihan ng panalangin ng isang nanay, ng paniniwala, pagtitiis, pagsusumamo, pagdarasal, at ang panalangin ng isang magulang, kayang baguhin ang buhay ng anak. At kung nag-surrender agad ang nanay ko, baka hindi nga nangyari, natamasa ng kapatid ko, yung happy family na meron siya. Papunta naman tayo sa business. No? Kaya po ba katagal to? 15. Lahat po kasi ng aspeto ng buhay natin. No? Last na. Ayan, mapunta tayo. Take time. Mapunta naman tayo sa business, no? Hindi po lingid sa kalaman ng lahat na kami pong mag-asawa, bukod po sa trabaho namin, yung day job namin, nagsusumikap din po kami magtayo ng business, ng sariling business. Dahil, of course, ang buhay naman po natin, patuloy siya na paghahanap ng mga oportunidad, hindi lamang para tumita or maghanap buhay, kung hindi para mapaunlad yung buhay natin at makatulong pa sa iba. Simula po nung pumasok kami ng business, ang dami na po namin din pera na nalugi at nawala. Dahil siguro pareho kaming risk taker, malakas yung loob namin sumubok ng mga bagay-bagay. Mag-ipon, tapos sabihin na, okay, itong naset nating pera, 75,000, 150,000, sige, gamitin natin para sa business na yan. At kapag hindi nag-prosper, o sige, may nakita kaming magandang oportunidad naman, sige, mag-ipon ulit tayo. Parang ganun di ba, cycle. Minsan, dumadating din kami sa point na nakakapagod na, di ba, parang nandun yung high, tapos biglang yung ina-expect mo, hindi yan yung mangyayari. Halimbawa na lang po, nung usong-uso ang mga food park, sino po ba dito ang nakapunta o kumakain sa food park noon? Yan yung mga food park po sa Congressional Avenue, yung may mga maliliit na stall na iba-iba yung pagkain, di ba? Naglakas loob kami na magtayo ng kiosk, ng booth dun sa food park, pero nung nawala yung init, yung pagkahumaling ng mga tao sa food park, hindi rin po namin nabawi yung kinapital namin. May mga sinubok din po kaming mga businesses ngayon, may mga startups kaming sinimulan. Ang dami po namin kinausap, ang dami namin nilapitan. Yung mga contest po na pwedeng salihan, sinalihan po namin. Sumali kami sa CNN Philippines, meron po silang contest ng The Final Pitch. Haharap ka sa mga investor judges, ipe-present mo yung proyekto mo. Magsasalita ka sa harap, i-judge ka nila, mag-o-offer sila sa iyo ng tulong para sa business mo. May mga sinalihan po kaming mga programa, mga investors, para mahikayat na maging parte ng business idea namin. So, ang daming highs, ang daming lows, minsan, nawawalan na kami ng pasensya, nakakainip, kailan ka ba magkakaroon
Kailan mo ba maaabot yung mga goals mo, targets mo, di ba? Kailan mo maaabot yung kinakailangan mong funding para tuloy-tuloy na tumakbo yung business? Nakakapagod. May point na nakakawalan ng pag-asa. Lalo na kapag may mga nakakausap ka na excited ka sa idea, pero para sa kanila, hindi naman okay, di ba? Parang hindi tugma yung pananaw nyo. Nakakapanghina. Pero alam naming dalawa na kung hindi kami magtitiis, kung hindi kami magtsatsaga, at kung hindi kami magtitiwala sa isa't isa, at sa lahat ng ideya, karunungan, at kausayan na ibinigay sa amin ng Panginoon, hindi namin makakamit yung gusto namin marating at makamtan. At madalas, kapag pinanghihinaan kami ng loob, tinatanong namin para saan. So, ang ginagawa po namin mag-asawa, nag-daydreaming kami. Bakit nga ba natin ito ginagawa? Bakit nga ba, di ba okay naman, day job ka naman, di ba? Pwede naman pumasok ka na lang sa opisina, at yun na yung maging pang-araw-araw mong gagawin, bukod sa bahay. Pero bakit naghahanap ka pa ng ibang oportunidad para mag-expand, mag-grow? At palagi po namin binabalikan yung mga pangarap namin. Yung pangarap naming bahay, na sabi ko sa kanya, ang pangarap ko, merong bahay na may swimming pool, na kapag may party, may event, lahat ng kapamilya pupunta doon. Tapos doon sa swimming pool, may kwarto doon na kapag binuksan, makikita agad yung swimming pool. At yung matutulog doon sa kwartong yun, si mama at si mami. Yun ang yun yung pangarap namin dalawa. Sabi ko, pagsamahin na natin yung dalawang matanda. Kasi sila pag best friend talaga, kambal sila ng tadhana. So sabi ko, yun yung pangarap namin. Tapos, halimbawa si Ate May, si Ate May, maliit pa lang ako, siya nang nag-aalaga sa akin. So sabi ko, magiging home for the aged na talaga yung bahay. Kasi tumatanda na sa bahay, ano? Yung pangarap namin na yung mga mahal namin sa buhay, mga kapamilya, yung mga taong nasa paligid namin, patuloy namin matulungan at mabigyan ng mapagkakakitaan, maitaguyod nila yung pamilya nila. Si Ate Sheila nandito. Sabi namin, Ate Sheila, magiging manager ka rin ng isang malaking opisina. Hindi lang pet shop, magkakaroon ka rin ng malaking opisina, no? Yung mga ganyung pangarap, yung asawa ko, sabi niya, ang dami naming nakilala, kapag isa sa mga pinapasok natin ang talagang lumipad, sabi niya, maglalaan talaga siya ng panahon para magturo sa iba na maging mahusay din sa pagbuo ng business o ng isang startup. So yun yung mga pangarap na binabalikan namin para alam namin bakit namin pinapasok to. At higit sa lahat, kapag pinanghihinaan kami ng loob, nagdarasal lamang kami. At nagtitiwala at isinusurrender ang lahat sa Panginoon. Sinasabi namin, Lord, hindi mo naman bibigyan to ng, hindi mo kami bibigyan ng ganitong idea habang naliligo siya paglabas niya ng CR, Mami, may naisip akong bago. Di ba? Hindi mo naman ibibigay yung idea na yun, tapos bibigyan mo kami ng karampatang experience, talent, at skill para magawa yun. Hindi mo naman ipaplant yung seed, yung idea na yun sa isip at puso namin kung ano talaga yun ang gusto mong gawin namin. And in that process, of course, marami pang mga noise, di ba? Kailangan mo ng discernment, ito ba talaga ang dapat utahakin, ito ba talaga ang dapat tubuhin. Pero ultimately, itinataas natin, sinusurrender natin sa kanila. At yun yung palagi din namin ginagawa ngayon. Hindi man namin maintindihan, gusto namin gawin, may downfall, pero Panginoon, ikaw ang bahala. Basta magtitiwala lang kami sa guidance mo, magtitiwala lang kami sa iyo. Concrete example, meron kaming Mommy Kida Super Pet app. So mobile app po ito para sa mga pet products, pet services. Tapos kung meron po kayong alagang aso, may pet book ka, merong mga health prescriptions na nakasulat lang sa papel, pag nawala mo, yung Super Pet app na po yun, pwede mong ilagay doon yung information, yung health record ng aso mo. Para pag kailangan mo siyang dalhin sa veterinaryo, meron kang record. Kasi minsan din, yung veterinary na pupuntahan mo, hindi rin siya yung talagang may hawak ng record ng alaga mo. At meron po kaming naging partner noon na pinagkatiwalaan kaming i-launch yung event.
para sa i-launch yung mobile app doon sa kanilang event. The night before, nung event na yun, dapat po kasi yung mobile app na yun, pwede mo nang ma-download sa cellphone mo. So, the night before, hindi pa lumalabas sa App Store, di ba sa iPhone, hindi mo pa mada-download sa iPhone yung mobile app. Ngayon, bakit po problema yun? Halos lahat po ngayon naka-iPhone. At yung isa po pong malaking bagay na nakakapanghinayang, pupunta po kami dun sa event, nag-sponsor po kami ng 200,000, tapos sasabihin namin sa mga taong makikinig, ay sorry, hindi nyo pa pala mada-download. So sayang. Sayang yung nilaan mong resources, yung oras, yung energy, yung panahon. Tapos hindi rin pala mamamaximize yung gusto mong gawin. Pero nagdasal lang kaming dalawa na, Lord, hindi mo kami paaabutin sa puntong to kung hindi mo ito kagustuhan. Kaya Panginoon, wala naman kaming control eh. Hindi naman namin alam kung anong nangyayari sa iPhone, sa Apple. Wala naman kaming alam sa proseso nila eh. Basta nagtitiwala lang kami na hindi mo hahayaang magbukas ang pintong ito, magkaroon kami ng resources na magpatuloy dito at mag-develop itong idea ito kung hindi mo bibigyan kami ng pagkakataon na mag-present ng buong-buo kung ano yung idea na ipinagkaloob mo sa amin. And the night before that, anong oras yun daw? 7 p.m., no? 7 p.m. message kami ng partner namin na nagde-develop ng app. Sabi niya, mada-download na just in the nick of time. Kaya parang, sabi ko sa kanya talaga, Daddy, sabi talaga ni Lord, para sa atin talaga to. Na kahit ang daming mga naging balakid, sabi ko sa kanya, ang sabi ni Lord, gusto niya talagang gawin natin to. Hindi man natin naiintindihan yung mga pagsubok na kailangan nating lagpasan ngayon, pero malinaw yung binibigay ni Lord na sinyales sa atin na para sa atin talaga. At alam naman natin ang Panginoon, kung hindi talaga para sa iyo, kahit anong tumbling mo, kahit anong pilit mo, kahit anong iyak mo, hindi talaga mapupunta sa iyo. Pero may mga bagay na kahit hindi mo pilitin, kahit wala ka namang intensyon o planong gawin, nangyayari at napaka-smooth, napaka-pleasant ng pagpasok sa buhay natin. Kaya yun yung another example na nagtsatsaga ka, nagtitiis ka, napapagod ka, pero at the end of the day, pag nagtiwala ka, siyang kumikilos talaga sa iyo. And siguro yung huli ko na lang din pong example, kahapon po, na-share ko po yung journey ko in terms of health, yung nangyari po sa akin And yung buong journey po na yun, ang kagalingan hindi siya linear. Hindi siya dire-diretso. Minsan, okay ka, tapos biglang down. Minsan gagana yung gamot, tapos biglang may mahihit kang plateau, biglang hindi nagagana, bababa na naman. At simula po nung nangyari sa 2022, ganun po ang buhay ko. Taas, baba, taas, baba, taas, baba. Every time na may sasabihin, may magandang gamot, subukan natin to sa'yo. May magaling na doktor, puntahan natin to. Merong nire-recommend na faith healer na pinagaling. Ito, puntahan natin, subukan natin. At ganun po yung ginagawa namin. Imagine the journey. Sige, subukan po natin. Sige, subukan natin. Ang taas-taas ng pag-asa mo. Tapos, panandalian, salamat Panginoon, thank you Lord. Nararamdaman ko yung mabuting epekto sa katawan ko, nararamdaman ko na gumagana. Pero hihit yung second, third, fourth, fifth day, biglang mararamdaman mo na naman pero bakit parang hindi pa rin kumpleto yung paggaling na inaasahan mo? Mabagsak na naman yung nararamdaman mo. Tapos sasabihin, punta ka dito. May doktor na pwedeng tumingin sa'yo. Baka ito na yung maging sagot sa panalangin. With much excitement, with much faith, pupunta ka na naman. Tataas na naman yung pananampalataya mo at pananalig mo na ito na siguro yung talagang sagot sa dalangin mo. Pagdating mo doon, buo yung pag-asa mo, tapos biglang second, third, fourth, fifth day, yung sinusubukan nyo na medication ng doktor, hindi rin gumagana
sa parang inaasahan mo na completely masosolve na yung sinip. Babagsak na naman. Ilang beses na taas, baba, taas, baba, taas, baba. Hanggang dumating na din po ako sa punto na parang ayoko na po. Parang ayoko na. At ito pong sinasabi ko, very recent lang po ito. Birthday ko po is February 17. February 17, nag-pray ako kay Lord, Lord, tulungan mo ka na sa birthday ko. Ma-enjoy ko po yung araw na yun. And napakabuti talaga ni Lord kasi nung araw na yun, I was really able to celebrate the day without pain, without worry na may magdudugo, magtutubig sa katawan ko, mamamaga. Binigay niya talaga yung araw na yun para sa akin. So nandun ako sa, hi, thank you Lord, sana dire-diretso na po ito. The following day, bumagsak na naman. And sabi ng doktora ko, sabi ko, Dok, hindi ko po talaga maintindihan, masakit po talaga yung legs ko, hindi po ako makaupo ng maayos. So nagpunta kami ng clinic, sabi ng doktora, ito, meron tayong susubukang treatment sa'yo, panibagong treatment, sa napakaraming treatment, i-injectionan po ako. Matapang yung injection na yun, 2 beses, and 100,000 po yung injection na yun. Pero tinawagan ko po yung asawa ko, sabi niya, kung sabi ng doktor na makakatulong sa'yo, gawin natin. Huwag na muna natin isipin kung saan kukuha, basta ituloy mo. Another miracle ng Panginoon. Saan namin kinuha? Hindi namin alam, pero may pangbayad kami bigla. Na sinabi lang ng doktor na gawin na natin ngayon. Sige po. Tapos kinabukasan, kailangan na namin bayaran kasi bukas na i-inject. Habang meron akong injection na yun, meron pa po akong iniinom na isang gamot na yun, matapang. So sabay po yung gamot na yun na pinapababa yung immune system ko para hindi po laban ng laban sa lahat ng mga external triggers. Kaya ang tendency ko, babagsak talaga yung immune system. So posible na mali, yung simpleng upo o sipon, pwedeng sa akin, iba yung mangyayari, mas malala. To the point na sabi ko, mga second or third day, na sabi ko parang feeling ko, pag gumigising ako, magkakasakit ako. Parang ganyan yung pakiramdam ko, hindi ko po alam kung psychological, pero yung katawan ko parang hinang-hina. And sinabi ko kay Joff, hindi ko alam kung anong magiging epekto nito. Tapos may isang gabi po, wala akong ginawa kung hindi mag-search lang sa Google. So kung ano na yung mga nabasa ko kay Dr. Google na mga nakakatakot na ito yung posibleng maging epekto kapag pinagsabay mo yung 2 gamot, dahil nababagsak yung immune system mo, yung iba, ganito yung mga nangyayari sa kanila sa future. So takot po ako. Tapos inaasahan ko na sabi ni Doktora, after 1 week, mag-kick in na yung effect ng injection. Hindi ko na kailangan yung oral. So siguro hindi naman magiging ganun kalala yung epekto sa akin pag pinagsabay ko yung 2. Pero umabot po ng 1 linggo, hindi ko pa rin nararamdaman yung epekto ng treatment. And imagine yung, Lord, binigay mo na sa akin ng birthday ko, tapos nawala, tapos sabi may pag-asa, tapos biglang wala na naman. Nakakapagod po yung pag-asa, yung magkakaroon ka ulit ng pag-asa, nakakapagod po yung ganun. To the point na sinabi ko na, sige, titigil ko tong oral medicine kasi takot ako sa pwedeng mangyari in the future. Ititigil ko to, susubukan ko kung kakayanin ng katawan ko na itong injection lang. The first 4 days, kaya. Kaya masakit, pero hindi para mapayuko ka, hindi para malumpo ka, kaya yung sakit. Pero everyday may sakit akong dala. Everyday may masakit sa katawan ko. Everyday may mahapdi sa katawan ko. Pero kaya. Hindi ako magpapatalo. Alam ko yung sa sarili ko. Hanggang dumating na yung 5th, 6th, and 7th day, yung sakit para na akong mamamatay. And noong February lang po ito, end of February. Yung sakit parang ikakamatay ko na yung sarili. Hindi ko po talaga maintindihan. Papasok ako ng opisina kasi kailangan kong mag-report dahil yun po ang pagkukuhaan ko ng panggamot ko. Hindi ako makaupo dahan-dahan. Yung legs ko, beaten black and blue. Yung parang, alam niyo po, yung parang pinalo-palo ka. Magang-maga yung legs ko. Kasi galit na galit yung mga nerves. Galit na galit sila. Hindi ako makaupo tapos sa gabi,
hindi po ako makatulog kasi nagmumot-mot yung pakiramdam ng katawan ko. May lagnat ka sa loob na hindi mo maintindihan. Ngayon, tinawagan ko po yung doktora ko. Sabi ko, Dok, para pong nilalagnat. Sobrang sakit po talaga. Sobrang sakit po talaga ng legs ko. Yung doktora, sabi din naman niya, hindi kita pwedeng bigyan ulit. Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo na mag-oral ka ulit kasabay ng injection. Kasi kung may lagnat ka, posible na meron kang infection. At kapag binigyan pa kita ng oral na gamot, mas lalong bababa yung immune system mo. So kung may infection ka, walang lalaban doon sa infection eh. Posibleng magkaroon pa ng komplikasyon. Kaya grabe po yung pagtitiis. Na dumating po ako sa point, isang madaling araw, hindi po ako makatulog. Tulog na si Joff, tulog na si Magnus. Nakadapa ako kasi sobrang sakit talaga ng legs ko. Dumating na lang po ako sa point na iyak na ako. At nang nasabi ko na lang, Lord, hindi ko na talaga kaya. Lord, hindi ko talaga, pa-strong lang talaga ako, Lord. Sinasabi ko lang na kahit may sakit akong nararamdaman, sa araw-araw, kaya ko. Pero Lord, ngayon, masasabi ko talaga siya, parang mamamatay na talaga ako sa sakit. At para sabihin ko po yun, sobrang matiisin ko po tao. Sobrang taas po ng pain tolerance ko. Nagli-labor na ako, hindi ko po alam na nagli-labor na. Lalabas na siya. Kung hindi pa po kami nagpa-check up, hindi ko malalaman na lalabas na pala si Magnus. Ganun po kataas yung pain tolerance ko. Everyday nakakapag-office po ako kahit may nararamdaman ako. Pero first time sabi ko, Lord, sinasabi ko malakas ako, matapang ako, kaya ko. Basta wag mo lang akong bibitaw, tsaka wag mo akong iniwan. Pero ito for the first time, parang ikakamatay ko na po itong sakit na to. Isang madaling araw na wala akong ginawa kung hindi umiyak at sinabi ko lang talaga sa kanya, hindi ko na talaga kaya, Lord. Hindi ko na talaga kaya. Ano ba plano talagang, recently lang po ito, ano ba talagang plano mo sa buhay ko? Parang akala ko ba, Lord, ito na yung sagot sa lahat ng panalangin namin. Pero bakit, Lord, hindi ko alam, Lord, kung sa paano ko babayaran yun, Lord. Pero nagtiwala ako sa iyo, na parang ikaw ang bahala. Pero bakit hindi pa rin ito yung naging solusyon dun sa pinapanalangin ko sa'yo? Basta nung gabi pong yun, naalala ko na wala akong sinabi kung hindi, Lord, hindi ko na talaga kaya, Lord, hindi ko na talaga kaya. Ikaw nang bahala talaga. Kung anong gusto mo, ikaw nang bahala talaga. Basta, may sinabi pa akong isang salita na binitawan ko habang nagdadasal sa Kanya. Lord, surrender na ako. Sinusurrender ko na sa lahat sa'yo. Ikaw nang bahala. Ikaw nang bahala kung anong plano mo sa buhay ko. Ikaw nang bahala kung gigisingin mo pa ako bukas. Ikaw nang bahala kung hanggang kailan itong pagtitiis na to. Ikaw nang bahala kung kailan dadating yung kagalingan na ipinapanalangin ko at ng pamilya ko. And dun sa pagsusurrender na yon, para po kasing ayoko nang sumubok ulit parang nawala na po ako ng pag-asa talaga. Ganun na yung nararamdaman ko bago ko nasabing magsusurrender na kasi parang wala na akong gana. Kasi iniisip ko, anong abutan ng March? Anong February lang to? Wala na akong gana, ayoko na pumunta sa doktor. Ayoko nang magpa-therapy. May dalawa po akong doktor, isa sa Makati, isa sa Ortigas. Ayoko nang magpa-therapy. Ayoko nang sumubok ng gamot. Sinabi ko sa asawa ko, pag tingin ko yung gamot na to, ang kinakatakot ko, baka hindi na ako pwedeng mag-focus ulit in the future. Pag tingin ko itong gamot na to, baka magkasakit ako in the future. So, iniisip ko na lang. Pero dumating ako sa point na ayoko na lang. Hanggang nung gabing yun, nung madaling araw na yun, iyak na lang talaga ako. So, sobrang sakit. Na feeling ko mamamatay na talaga ako. At sinabi ko na lang sa Panginoon na ikaw nang bahala. Pinagkakatiwala ko na lang sa iyo. Sinusurrender ko na lang talaga sa iyo lahat. The following day, masakit yung katawan ko, gising si Magnus, binaba ko si Magnus. So, usually po, bago pag-gising, naglalaro kami ng onte or inaasikaso ko siya. Pero ito, parang wala ka ng energy sa buhay. So, binaba ko siya. Tapos, nung iniwan ko po siya sa baba, pag-akyat ko, sabi agad ni Magnus, Mama, don't leave me. Mama, don't leave me. I need you, Mama. Please don't leave me. I need you. Paakyat ako ng hagdan, para akong natigilan, yung parang nabuhusan ka po ng malamig na tubig. Yung anak mo, ang
ang sinasabi, don't leave me, I need you. Tapos kagabi, nagsasabi ka sa Panginoon, Lord, hindi ko na alam kung ano bang purpose ng buhay ko, bakit ganito yung nangyayari. So magtitiwala, susurrender ko na lang sa lahat. Tapos kinabukasan, narinig mo yung anak mo na sinasabi na, don't leave me, I need you. So, noong mga panahon na yun, sabi ko, hindi alam ng anak ko, pero anghel siya sa buhay ko. Kasi siya yung ginamit ng Panginoon na instrumento para sagutin yung dalangin ko na huwag kang susuko. Nakasama mo ko na may dahilan ka para magpatuloy, may dahilan ka para magkaroon ng pag-asa, may dahilan ka para hindi mawala ng pasensya, may dahilan ka para umasang gagaling ka. Dahil ipinangako ko yung paulit-ulit sa Bible na binabanggit ko, by my stripes, by my wounds you are healed. Be of good cheer, my daughter, for your faith has already made you well. Paulit-ulit, kung babasahin mo, ilang beses ko sinabi, ilang beses ko ba dapat patunayan sa'yo na tutuparin ko ang pangako ko. At nung narinig ko yun sa anak ko, biglang nabuhayan ulit yung loob ko. Sabi ko, kung hindi ko kaya para sa sarili ko, kung hindi ko kaya lumaban, bumangon, magpatuloy para sa sarili ko, gagawin ko para sa anak ko. Amen. Kasi 5 years old pa lang, at ilang taon po ako nung nawala si Papa, ilang taon kami nung nawala si Papa, pero ang hirap po nang walang magulang, diba? Yung matanda na kami, nawala ng tatay, pero paano pa ang anak kapag sumuko ang nanay niya sa ganyang edad? Kaya sabi ko, kung hindi ko kayang gawin para sa sarili ko, gagawin ko para sa anak ko. At dun sa panahon na pinakawalan ko lahat ng pagdududa, lahat ng takot, lahat ng alinlangan, lahat ng pagkapagod, nung pinakawalan ko lahat ng yon at sinurrender ko lahat sa Panginoon, binigay niya ng malinaw na malinaw sa akin na huwag kang susuko, tuloy-tuloy lang. Huwag kang hihinto, tuloy-tuloy lang, huwag kang mawala ng pag-asa, maniwala ka lang, ipagkatiwala mo lang sa akin, ipagkatabuhin mo lang sa akin, i-entrust mo lang sa akin ang lahat-lahat, maganda, mabuti, masakit, masama, itaas mo lang lahat sa akin. At dahil dun sa renewed hope and faith na naramdaman ko nitong February, sabi ko sa doktora ko, nasa US siya, nag-message siya, nandito ako sa isang congress, maraming pinipresent na study dito. May isang magandang gamot, gusto mo bang subukan? Sabi ko, sige po Dok, sabi niya, kaya lang mas mahal to sa iniinom mo ngayon. So ngayon, from 1,600, 2,000 pesos na po yung gamot na iniinom ko. Pero sabi ko, Lord, ito na naman tayo, Lord. Di ba grabe yung prayer ko, sinurrender ko na akala ko mas mumura, mawawala yung gamot, pero mas nagmahal pa. Para 2,000, kinakomputer 2,000 per day. Pero ito yung sinasabi niya na, akala mo ba nagtiwala ka na? Akala ko ba isinuko mo na? Akala ko ba nag-surrender ka na? Hanggang, nung nagkita kami ni Doktora, chinek up niya ako, sabi niya, subukan na natin kung gamot, umuo kami. And masasabi ko po at lubos-lubos ang pagpapasalamat mo sa Panginoon dahil habang nagsasalita po ako ngayon sa inyo, ito po yung pinakamagandang pakiramdam na naramdaman ng katawan ko ever since nagsimula po ako kung hindi ako nagkalakas ulit ng loob at ng pananampalataya at paniniwala na may gamot na nag-aantay na magiging compatible sa akin, na masusolusyonan yung lahat ng pinapanalangin at pinagdarasal namin. Kung hindi ako nagkaroon ulit ng ganong pag-asa, siguro hindi ko po tinik yung gamot, parang sumuko na lang ako. Hindi ko po alam kung nakakapagsalita pa po ako dito. So, naalala ko tuloy, sabi ko po, magte-testify ako, magbibigay ako ng testimony sa simbahan kapag magaling na ako. Noong December, mas maganda po yung pakiramdam ko noon. Pero ngayon po, habang nagsasalita po ako ngayon, sinasabi ni Lord, sabi ng science, hindi pa 100%. Pero dahil nagsasalita ka ngayon at pinapakita mo, binabahagi mo ang kadakilaan ko sa pamamagitan ng buhay mo, pinagaling na kita. So sa panahon po na nawawalan tayo ng pag-asa, nauubusan tayo ng pasensya, naiinip tayo, napapagod tayo, gusto na nating sumuko, sana po sa lahat ng naibahagi ko po ngayon,
Tandaan lang po natin, kung hindi tayo magtitiis, kung hindi tayo patuloy na magtsatsaga, kung hindi tayo patuloy na magtitiwala, kung hindi tayo patuloy na magdadasal, magsosurrender, iaasa, itataas ang lahat sa Kanya, hindi po natin mararating yung mga gusto po natin marating, makamasa at makamtan. Madalas, sumusuko tayo, kumbaga, hindi natin alam kasi kung anong mangyayari sa future, di ba? Parang, hindi mo alam hanggang kailan ka magtitiis, hanggang kailan ka mapapagod, hanggang kailan ka magtsatsaga, pero hindi mo nakikita, isang hakbang na lang pala, nandun ka na. So sana po hindi tayo mapagod. Hindi tayo mapagod sa pagdadasal at sa pagtitiwala at sa pagtatagubilin ng lahat ng ating naiisip, nararamdaman at inaasahan at pinapangarap sa Panginoon. Amen. Sa punto pong ito, gusto ko pong i-turn over na yung microphone kasi ang haba na po ng sinabi ko. Pero kagabi po, sabi ko sa kapatid ko, gusto kong magbahagi ng isang kanta na kapag kinakanta ko po ito, parang pakiramdam ko po, parang talaga ito sa akin, tumatagos po talaga sa puso ko. Na yung lyrics, parang sinulat talaga siya para sa akin. So,